Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,143 subscribers. Konti na lang guys, magti 10,000 subscribers milestones na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Okay, ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Maynila, no, kay Yorme Isko Moreno. Tayo po ay nagko-cover ng kanyang mga events dyan sa Maynila, no, indirectly, tapos pinaguhuntahan natin, pinagdidiskusyonan natin, pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. Ang napapansin ko lang po, no, kay SV, Sam Versosa, parang hindi po natural. Parang dala-dala niya po lahat kasi may mga orange na t-shirt no. Pero si Yorme Isko Moreno, iba-iba po mga t-shirt. Pero halos nakaputi din po. Pero balita po namin, kanya-kanya po silang suot, no? So kasi puti, madali lang naman pong makuha yan. Madali lang kasi lahat naman po tayo ay may mga puting t-shirt. Okay, pero yung orange, napakahirap po niyan. Kailangan mo pang bumili, syempre mga batang Maynila, yung iba po diyan ay hindi naman di ba? Pero syempre lahat naman may mga din, kaya din. Pero mahirap pong bilhin, no? Pero yung kay Yorme Isko Moreno, parang bukal na bukal sa kalooban nila. Nakita po natin, nag-aabang pa po yung mga kasama natin diyan sa Maynila, sa iba't ibang kanto ng papuntang SM Manila dahil po ang pag-file po ng Certificate of Candidacy nung Martes ay diyan po sa SM Manila, no? Nagkita-kita po sila sa Arroceros at kanya-kanya po silang punta doon, no? Kaya lang po nakikita po natin, no, talagang bukal na bukal sa kalooban ng mga taga Maynila ang suporta kay Yorme Isko Moreno, no? Saan ka pa? 'Di ba? Talaga namang parang tingin natin wagas ang pagmamahal ng Maynila kay Yorme Isko Moreno, 'di ba? Yun po ang katotohanan doon. Kaya po tayo sa ating programa, marami na po tayong na predict, no? Na predict na mga kandidato na mananalo, no? Yan, sinasabi na po natin matatalo po si Mayora Hani Lacuna at saka si SV Sam Versosa kay Yorme Isko Moreno. Yan, ito yung sa Vice Mayor, medyo dikit yan. Hindi po natin masasabi kung Yul Sebo o Chi Atienza, pero malamang sa tulong po ni Yorme Isko Moreno ay mananalo din po ito si Chi Atienza. Okay? Diyan po sa sa mga Congress, inaasahan po natin yung 3 distrito na yan. Yung kay Valeriano, kay Abante, at saka kay Valeriano, Abante at Chua ay malamang ay matatalo po yan. Pero tignan po natin pagdating po ng eleksyon. Pero si Yorme Isko Moreno ay malamang ay mananalo po yan. Diyan sa Caloocan, segue lang po natin. Diyan sa Caloocan, mananalo po dyan ang malapitan. Sa Pasig City naman po, ay tingin ko mananalo pa rin dyan si Vico Soto. Yan, tuwa-tuwa naman kayo. Pero syempre, against po tayo sa mga policies niya at sa mga pero sa tingin ko ay talagang mahihirapan din ang kalaban. Pero ang natin dyan ay kung dumikit, ito si Diskaya, no? Kung dumikit ito kay Vico Soto, malamang baka manalo ito, no? Kung dikitan ng labanan, no? Dikitan ng labanan. So dapat may gawing concrete action si Diskaya, no? Yes, indeed, no? Nagiging transparent siya dahil bilyonaryo nga sila di ba? Pero isa pa yung maganda sa kanya, naglatag na po siya ng programa. O balik po, tapos sa national po, mananalo po si Sara Duterte pagdating ng 2028, no? Kayo na po bahala. Dahil po yung mga nakarang eleksyon, yung mga senador, lahat po ng natin, na predict natin ay nanalo po. Okay? Kahit po si Hontivero, sinabi natin mananalo pero bandang dulo. Nanalo po, no? Lahat po ng nanalo diyan ay na-predict natin na panalo. Okay? Pero syempre, hindi naman po lahat 'yon binoto ko, pero na-predict po natin. No, ito si Bongbong Marcos, na-predict po natin na mananalo 'yan as early as 2021. Panoorin niyo po yung ating top video, no? Yung 24,000 views natin. Panoorin niyo po, makikita niyo, maririnig niyo po doon na na-predict ko na si Bongbong Marcos ay mananalo at si Sara Duterte ay mananalo. At talaga nanawagan din tayo at that time na maging Vice President si Sara Duterte. No, kasi para matulungan niya si Bongbong Marcos. Pero nagkamali din po tayo
I mean, na-predict po natin na mananalo pero nagkamali po tayo. Sana po hindi po natin sinabi yon at sana sinabi natin, sige Sara Duterte, tumakbo ka na. Okay, pero ito po pagdating po diyan pagdating po diyan sa Maynila, no? Predict natin na mananalo si Isko Moreno. Alam niyo po, natural na yung pagmamahal ng taong bayan kay Yorme Isko Moreno ay napakalaki. Kitang-kita mo naman talaga, no? Si Mayora Hani Lacuna, parang hindi pa, di ba? Hindi pa talaga. Wala pa. Hilaw na hilaw pa. At saka nagsusuplada pa si Mayora Hani Lacuna. Walang ka-PR-PR. Nako po, ano naman to, elective position naman to. Hindi naman to appointed position. Bakit po ganoon? Ayun po sinasabi po natin, di ba? Kaya po, mga kaibigan ko, no, dapat nagigising po tayo, no? I mean, yung ano po natin, no, prediction po natin, yung mga sinasabi po natin, not for anything else, kasi hindi po tayo bayad. Yun po sinasabi ko sa iyo, not for anything else. Pag sinabi natin na may problema ang Vico Soto administration, okay, maniwala kayo doon kasi hindi po tayo bayad ng kahit kanino man. No? Pag sinabi natin na si Yorme Isko Moreno ay karapat dapat sa Maynila, maniwala po kayo dahil hindi nga ako bayad eh. Di ba? Ba't ko naman pupunteriyahin yung mga yan? Baka sabihin nyo, dahil sa YouTube, may mga monetary. Siyempre may monetary dito, pero ay nako, kung alam nyo lang, kaliit-liit na monetary dito. Pero may trabaho po tayo, professional po tayo, okay? Hindi rin po tayo addict, hindi rin po tayo yun po ang sinasabi po natin, hindi rin po tayo pustiso, o hindi rin po tayo bayad, something like that. So, maniwala po kayo sa sinasabi po natin na katotohanan po ang sinasabi natin. Wala pong ano doon, no? Wala naman po tayo sinabi na walang ginawa si Vico Soto. Okay, may ginawa naman. Pero alam niyo po ba, yung mga magaganda sanang ginawa ng dating administrasyon ay pinatili niyang maganda. No? Minintain niya. Kaya lang pinabulok niya No? Tapos nung pinabulok na, o hindi na makikinabangan, sasabihin yung katotohanan na hindi makikinabangan. Yes, indeed. Hindi na makikinabangan kasi pinabayaan mo. Bakit mo pinabayaan? Di ba? Okay, pinabulok mo. Di ba? Syempre, sasabihin mo yung anti-EPAL, maganda yon. Per se, yung mga letter E, mawala dyan. Pero hindi ko naman inaasahan na pati yung mga footbridges, pinabayaan yung mga elevated pathway, yung Green City na maganda, no? Para sa syudad, ay nawala na. Okay? O nawala na ang Pasig City Hall, yung pagiging berde ng pamantasan ng lungsod ng Pasig at yung buong Pasig City ay wala na. Okay, nasaan na? Ngayon, talagang dyan sa Maynila ay taus-puso ang pagmamahal ng mga taga-Maynila kay Mayor Yorme Isko Moreno na naghahanda na para bumalik para sa Maynila. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Mabuhay po kayo. God bless you all.